Good evening po sa bawat isa. Amen. Yes, amen. Diba? Good evening. Last po ako tumayo dito December 17, simbang gabi. Pero hindi siya naka-live. Kasi ayoko po naririnig yung boses ko sa live eh. Pinagpipray ko nga, mga anak si Joy kanina, parang hindi na naka-video si Junjun eh. Sige po. Naalala ko yung sabi ni Kuya, 15 to 20 minutes lang daw yung kayang makinig ng tao. Tama po ba yun? Kaya hindi po tayo abutin ng 15 minutes, mga 10 minutes lang po. Tatapusin natin. Para hindi po kayo mainip. Kasi binilang ko siya nung Wednesday, umabot siya ng 35 minutes. O kung kaya nilang po makinig ng 15 minutes, para nakapokus kayo sa 10 minutes, gagawin po natin yun. Yeah. Nabanggit po ni Kuya na nung last Sunday, about Love Month, di ba? February, kakatapos lang ng Valentine's Day. At saka yung Konghei Bat Choy kahapon. Konghei Bat Choy, Chinese New Year. Yun po, amen. Yun, yung binigay po na mensahe ni Lord, grabe, pag tumayo ka talaga dito, hindi mo masasabi. Kahit siguro every Sunday ka tatayo dito, may ka ba? Eh yun pa kayang 2 buwan, bago ka tumayo, kabang-kaba ka na talaga. Pero dahil kay Lord, tapos si Lord, pag binigyan ka ng message, pag pinapalit mo sa Kanya, yun pa din yung ibibigay niya, at saka hindi ka niya papatulogin magdamag. Grabe si Lord. Kaya, hindi po natin pwedeng hindihan yung salita ng Diyos ngayong gabi. Ito po yung binigay ni Lord ngayong gabi. Sa 2 Corinthians 5:17. Bago po na. Sige po, basahin ko. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Amen. Amen po. Sige po tayo manalangin muna bago natin yung salita ni Lord. Hallelujah. Yes, so God, napakabuti mo aming Diyos sa Mar. Yes, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi ka nawawalan ng mensahe sa bawat anak mo, Panginoon, na nagbibigay ng oras, so God. Salamat, Panginoon, sa pagtayo ngayong gabi, O God. Marami man, Panginoon, na hadlang, Panginoon, sa aking nararamdaman, O God. Pero Lord, alam ko na Ikaw ang magsasalita ngayong gabi, Panginoon. Maging daluyan mo lang ako ng mga salita mo ngayong gabi, Panginoon. Bilang paalala, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon, na hindi ka naubusan ng salita, paalala, Panginoon, sa bawat isa hanggat hindi ka dumarating, Panginoon, na ito ay lagi mong paalala sa amin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa bawat isa, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa, O God. Salamat sa buhay ng mga anak mo na nagbigay ng oras sa gabing ito, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Yung title po ni Lord ngayong gabi, siguro palapakan natin sa Lord. Yung binigay po na title ni Lord ngayong gabi, Goodbye, Yesterday. Narinig ko po yan sa kanta. Nung napakinggan ko yung kantang yon, sabi ko, pag narinig ko pa sa van ni Junjun yun, nananahimik ako nung papunta kami ng CDC, nung sinundo namin yung SM. Hindi ako kumikibo, Goodbye Yesterday. Ang ganda po ng kanta na yun. Tapos, alam ko yung bawat isa dito ay tumanggap na kay Lord. Amen. Mayroon pa bang hindi tumanggap kay Lord dito? Pag hindi pa po kayo tumanggap, hindi kayo makaka-relate sa mensahe ni Lord ngayong gabi. Tumanggap na po ba yung bawat isa? Amen. Amen. Kumusta po yung buhay nyo noon, nung hindi pa kayo tumanggap kay Lord? Kung alam niyo po kung Bible study lang to, talagang tinanong ko na isa-isa para alam ko kung anong nagbago, may nagbago ba sa buhay niyo ngayon at nung noon na wala pa kayong Kristo sa puso. Amen po. Masarap kaya malaman kung paano kayo binago ni Lord, di ba? Gusto niyo bang sumagot? Oh. Ako na lang. Gusto niyo malaman yung kwento ko? Siguro nakikita niyo po ako every Sunday na, pero hindi po ako, hindi ko sasabihin lahat. Sikreto lang yung lahat. Baka mabuking. Tapos, alam niyo po, nakikita niyo yung personality ko, tahimik lang. Tahimik lang po talaga ako nung bata ako. Hindi ako pala kaibigan. Hanggang ngayon pa naman hindi ako pala kaibigan. Pero hindi po, tahimik lang talaga ako. Tapos, hindi naman ako basaway na bata. Hindi naman ako nagrebelde. Kasi nakabantay naman yung mga magulang ko sa akin. Bunso po ako. Sa 7 magkakapatid. Kaya mababait po yung mga bunso. Amen po. Amen ba? Grabe kumukontra din sa likod. Yun po. Pero parang nagulo po yung buhay
buhay ko, hindi ko alam kung tinanggap ko si Lord o nung nakapag-asawa na ako, biglang nagulo yung buhay ko. Parang nakakaganti ko ako pag tumatayo po ako dito. Tapos nung nakapag-asawa ka, nagpastor pa po si pastor, na wala naman po sa panaginip ko na makapag-asawa ng pastor. Tapos nagpastor pa si pastor, lalong gumulo po yung buhay ko. At magkaroon ka pa ng member na katulad ni Brother Edwin. Pero pa, mag-walk ka hanggang sa amin, hanggang Nepo, hanggang friendship, tapos mag-aaya siya na kakain ng only rice. Hindi ba niya gugulo yung buhay mo nun? At sarap po magkwento nun. Kwentuhan na. Yan po. Ganun po na pag may Kristo ka, na tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, ang sarap po na may Kristo sa buhay naman po. Yan po yung pag-uusapan natin sa gabing ito, na tinanggap natin si Lord sa buhay natin. Hindi lang basta-basta yung tinanggap natin relasyon, kundi nakipagrelasyon tayo sa isang Diyos na buhay. Hindi lang po biro-biro ang tinanggap nating relasyon, di ba? Amen po. Di ba nga, pag nakipag-boyfriend ka, yung relasyon mo, yung, hindi siya ganun, hindi ko alam kung paano makipag-boyfriend. Di ba dapat merong yung talagang respeto, tsaka yung, di ba, yung, pag nakipagrelasyon ka, hindi ka lang basta nakipagrelasyon. Hindi mo basta sinagot ka ng lalaki ay ng babae, tapos iwanan mo na siya. Meron kang, may proseso, di ba, ganon. Kaya, sa, di ba, ang dami kong sinulat talaga dito. Pero, sa tulong ng Diyos, kakayanin natin with camera. Tapos sabi ko dito na, love the process. Dapat may proseso sa pakikipag-isa sa Diyos na buhay. Hindi lang basta-basta yung tinanggap mo, kailangan dadaan ka ng proseso. Hindi lang din basta-basta yung prosesong gagawin natin. Kasi nababalang ko ako. Kailangan, alam mo yung tinanggap mo na wala na po yung aking sulat. Pag may proseso, may kasamang training. Yung training, hindi madali yung training. Diba? Pagka sa trabaho, basta, di ba pagpasok mo ng trabaho, pag nag-training ka, hindi madaling mag-training. Yung iba, sumusuko sa training, hindi nakakayanan yung training. Kaya yung proseso na pakikipag-isa kay Lord, pagka, kunwari, tulad dyan, pag Sunday, na hindi ka lang mapansin sa church, parang susuko ka na kaagad. Pag hindi mo kinaya yung training, suko ka na kaagad. Diba? Pero dapat hindi po ganon. Kaya kailangan magpakatatag tayo sa training. Kayanin natin yung training. Doon po tumitibay yung ating testimony sa buhay sa pamamagitan ng proseso sa training. At hanggang ngayon po, hindi lang basta-basta na tinanggap mo na si Lord, sasabihin mo na nagbago ka na. Nasa proseso pa rin tayo hanggang ngayon. Amen po ba doon? Kasi ang dali lang isabihin na nagbago ka na, tinanggap ko na si Lord. Pero until now, kasi may mabilis na proseso dyan eh. May, sabi nga sa Bible, yung nauna nahuli, yung nahuli nauna. Kaya yung iba, madali lang makatapos ng training. Yung iba naman, mahirap makasunod sa training, sa proseso. Kaya, sabi dito, ang pagkakaroon ng Kristo sa puso at ng bagong buhay ay dapat maging responsableng Kristiyano. Responsableng Kristiyano ka ba, church? O irresponsableng Kristiyano? Responsableng Kristiyano po ba yung bawat isa? Amen. Nasasabi niyo po bang responsableng Kristiyano kayo? Nagagawa niyo po ba? Sabi dito, ang pagiging responsableng Kristiyano ay nakaugat sa pananagutan sa sariling kilos, pagmamahal sa kapwa, at pagtatapat sa Diyos. Sabi po ng responsableng Kristiyano. Sabi nga, di ba, hindi lang basta-basta tinanggap mo si Lord tapos yun na. Tapos pagkayari, wala ka nang malasakit sa gawain ni Lord. Dapat hindi po ganon. Pag tinanggap niyo si Lord, dapat may malasakit pa rin kayo sa gawain niya. Hindi lang sa gawain niya, kundi sa kapwa din. Sa mananampalataya. Hindi lang darating ka ng Sunday, parang lagi kang bisita, tapos hindi mo man inaalam yung sitwasyon ng kapatiran mo.
paano ka nagiging responsableng Kristiyano kung di mo inaalam yung sitwasyon ng kapatiran mo, ng kapwa mo, at ng sitwasyon sa church. Tapos darating ka, late ka pa, tapos pagkadating mo, agad ka pang umaalis, paano mo makikilala yung bawat isa? Paano mo masasabing responsableng Kristiyano ka? Nagagampanan niyo po ba yung pagiging responsableng Kristiyano? May malasakit po ba kayo sa bawat isa? Amen po. May malasakit po kayo sa bawat isa. Pinahalagaan niyo po ba yung pagiging Kristiyano niyo? Amen. Sabihin niyo nga po, may malasakit. May malasakit ako sa kapwa kong Kristiyano. Amen. Yun po. Sa number, sabi ko sa'yo, mabilis lang po tayo eh. Sabi sa Colossus 3:23. Colossus 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, sa waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Tapos, Colossus 3:23 hanggang 24 po yun. Alam naman ninyong gagantipalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran. Amen po. Kaya wala pong nasasayang sa ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po. Tapos yun. Excuse me. May baby siya. Basta huwag po tayong maging irresponsableng Kristiyano. Kailangan magmalasakit tayo sa ating kapwa at sa gawain sa church. Amen po. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasaning at sa ganitong paraay natutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Sabi ko po sa inyo, saglit lang po tayo. Number 2 na po tayo. Amen po. 5 minutes na ba siya? Ay, wala pa. Mga 5 minutes pa. More 5 minutes pa. Ang pagkakaroon ng Kristo sa puso ay dapat, number 2, may respeto at disiplina sa sarili. Amen po. Meron po bang respeto yung bawat isa? Siyempre, kailangan ikaw muna yung magrespeto sa sarili mo. Amen po. Kasi, pag wala kang respeto sa sarili mo, sabi nga sa 1 Corinthians 10:23, mayroon namang nagsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng nakabubuti. Ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Yun po, di ba? Kailangan may limitado ka rin sa sarili mo. Alam mo yung irespeto at idisiplina yung sarili mo. Sabi nga, yung nabasa ko sa Bible, parang dahil binago ka na ni Lord, parang iiwasan mo na yung mga pagkakasala na huwag mong pupunuin ng basura yung paningin mo. Diba nasa mundo tayo ng puno ng pagkakasala? Dapat ikaw mismo, umiwas ka na doon sa bilang binago ka na, bilang may Kristo ka na sa puso, alam mo nang iwasan yung pagkakasala sa mundo, diba? Amen po. Parang sabi ko nga sa Bible, alam niyo po yung kwento ni Joseph the Dreamer, yung iniwasan niya yung tukso. Parang si Joseph the Dreamer lang yung nakita kong na umiwas sa tukso. Iniwasan niya yung babae, yung asawa ni Potiphar. Meron pa ba kaya dito na lalaki na iiwasan niya yung parang iiwasan niya yung yung babae na lumalapit, na nagtutukso. Yung palay niya yung lumalapit, tatanggihan mo pa. Meron ba kayong alam na lalaking hindi lalapit sa tukso? Sabi nga parang si Joseph the Dreamer lang talaga yung matuwid na si Joseph the Dreamer. Parang siya lang yung umiwas talaga sa tukso. Amen po. Kailangan kayong mga lalaki, ganun kayo ha. Gaya ni si Joseph the Dreamer. Huwag kayong magpapatukso. Alam niyo, iwasan yung tukso. Amen? Siya, tawang-tawa ka. Yan. Alam niyo po, hindi ko po give talaga yung 1 hour kagaya ni Pastor na nagsasalita. Natutuyuan na po yung lalamunan ko. Si Pastor po, give niya talagang magsalita ng 2 oras. Yun po. Napakabuti lang talaga ni Lord na hindi siya nauubusan ng mensahe ngayong gabi. Amen po. Alam niyo, hindi basta-basta tumatayo po dito. Kasi pag ginamit ka ni Lord, talagang grabe. Kahit hindi mo alam yung sasabihin mo, talagang kakayanin mo. Tapos makikilala, di ba yung pagiging Kristiyano mo, makikilala ka sa pagiging kung ano yung, dapat nagiging Christ-like ka.
Kunwari yung mga doktor, ang bilis natin ma-identify yan kung doktor yan, kung sundalo yan. Pero kung naka-outside dress siya, hindi mo siya ma-identify kung doktor siya o sundalo, pulis. Pero kung pag naka-uniform siya, ma-identify mo siya kung ano yung kanyang profession, di ba? Kaya bilang Kristiyano, kailangan nakikita si Lord sa atin bilang mananampalataya. Na makikita sa iyo na Christ-like ka, na nakikita sa iyo si Kristo sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? Diba? Napakabuti ni Lord. Kahit alam niyo, kahit may kopya ako dito, hindi ko naman talaga nababasa. Ibig sabihin, talagang may guide ka lang. Pero, ganun pa man, napakabuti ni Lord dahil itatayo at itatayo ka niya kahit kabang-kaba ka na. Madalas natin sinasabi na nagbago na tayo, mabait na tayo, pero yung minsan hindi naniniwala sa atin eh. Ang daling mag-judge ng tao. Kahit sabihin mo na nagbago ka na, tapos paningin nila, sa tingin nila, hindi ka pa din nagbabago. At saka yung tiwala kasi, ang hirap ibalik ng tiwala ng tao. Pero si Lord, pag humingi ka ng sorry sa Kanya, ng patawad sa Kanya, okay na sa Kanya eh. Pero yung tao, ibabalik at ibabalik ka niya kung ano ka. Kahit nagbago ka na nga, sabihin nila, wala. Talagang i-judge ka pa din ng tao. Pero sa mata ng Diyos, mabuti yung mga anak niya. Amen? Yun. Sabi sa Galatia 6:7, Huwag ninyong lilangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay di madadayani naman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang anihin. Kaya hindi po natin madadaya si Lord kung sabihin mo na nagbago ka na, pero hindi pa din. Si Lord lang po yung nakakalam. Kay Lord lang po tayo mag-aharap pagdating po niya. Number 3 na tayo. Tsaka may 10 minutes. Ang pagkakaroon ng Kristo sa puso at ng bagong buhay ay, number 3, pinapahalagaan ang salita ng Diyos. Amen po. Napaka-importante po na pinapahalagaan natin yung salita ng Diyos. Amen po. Kasi pag hindi natin pinahalagaan yung salita ng Diyos, talagang wala pong mangyayari sa atin. Babalik at babalik tayo sa pagkakasala. Tsaka pag wala ka pong pinangahawakan ng salita ng Diyos, wala. Mabilis kang matangay ng mundo. Sabi dito, ang pagpapahalaga sa salita ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Di po ba, napakahalaga na may pinangahawakan ka ng salita ng Panginoon. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay susi sa karunungan, protection at matagumpay na buhay. Amen. Sabi sa Kawikaan 7:1, Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Napakaliwanag po ng sinasabi ni Lord bilang binago na may Kristo sa puso na huwag kalimutan ang kanyang mga salita. Napakapalit po ng bawat isa kasi nakakarinig po kayo ng salita ng Diyos na nagre-remind sa inyo kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Amen po. Sabi sa Efeso 6:10, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sabi sa Efeso 6:10. Napakapalad po ng bawat isa dahil tinanggap niyo po si Lord sa buhay niyo. Eto, malapit na pala tayong matapos. Talagang yung pawis ko po dito, Sabi nga, sa conclusion na po tayo, hindi biro ang pinasok nating relasyon sa Diyos. Hindi madali. Kasi, yung mundo, aagawan ka ng yung mawawalan ka ng kaibigan, yung lahat ayaw sa'yo, pati mga kamag-anak mo, minsan hindi ka maintindihan. Parang yung mundo kalaban mo pagka na-kay Lord ka na. Yung ang daming nag-aano sa'yo, anong tawag doon? Umaalpusta, umuhusga sa'yo. Di po ba? Nararanasan niyo po ba yun? Ako buwan nung kami, kasi lagi na lang po kami sa church. Tapos may mga lakad po kami ng pamilya, ng kamag-anak, hindi ako nakakasama. Hindi po naintindihan ng pamilya ko yun. Parang kakaiba ka sa kanila. Akala nila alien ka, hindi ka na marunong makipag-fiesta, hindi ka na pumupunta sa birthday.
Kaya yun po, hindi madali yung tinanggap natin pakikipag-isa kay Kristo. Pero isa lang po yung ginagaransya ko sa inyo. Iba po ang may Kristo sa puso. Napakapalad po ng bawat isa. Praise God. Na tinanggap niyo po sa Lord sa buhay niyo. Praise God po. Ito po, patapos na po ako. Meron lang po akong isang kwento. At saka sabi ko nga, wag na po tayong lalayo pa sa pananampalataya kay Lord. Sa panahon ngayon, hindi na po natin alam kung ano yung totoo. Kaya lagi po tayong humingi ng wisdom kay Lord. Kasi napakahirap po nang lumayo pa sa Panginoon ngayong panahon na to. Kasi ang hirap, lalo na ang galing-galing po ng AI ngayon. Hindi mo na alam kung ano yung totoo. Si Brother Edwin, kayang pagandahin ng boses ng AI. Pero mo nung isang gabi nga, nanonood ako, ay yung sa, pag nagano'n ka sa Reels, pati itlog ngayon nagsasalita na. Pati gulay. Sabi ng itlog, bago mo ko iluto, pakuloy, lagyan mo munang asin, yung tubig. Biruin mo, pati itlog, tinuturuan ka paano mag-iluto. Tinry ko po yun, yung itlog, yung pinakuluan ko. Kasi sabi niya, hindi daw mababasag pag nilagyan mong asin. Nabasag pa din. Hindi siya totoo. At least tumatawa po kayo sa akin. Kala niya seryoso. Seryoso ko. Hindi ko po masyadong inaano si Pastor. Baka akala niya siya lang yung kailangan ko, ayokong gumanti. Sabi nila, wag mo daw yung lingkod ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kabuti po ng Panginoon. Nung last, magko-closing na po ako. Nung last prayer meeting po, nung Friday, na-late kami kasi nagpasundo si Madam sa Marty Mall. Kasi kami po nasahin na kami ng pamilya na kada may gawain sa Lord, present po kami lagi. Parang pag na-late ka, kahit anong gawin namin kasi, traffic kasi nga, Valentine's doon, at saka Friday. Tapos nung nag-prayer meeting, nung dumating kami, patapos na silang nag-pray. Tapos, nasa likod na lang kami. Tapos sabi nung nagpipray na, patapos na doon si Pastor natin nagpipray, siya. Tapos nasa likod kami. Tapos nung patapos na yung prayer ni Pastor, sabi niya, kausapin niya si Lord ng 2 minuto. Kasi lagi kong pinagpipray paggabi, i-reveal ni Lord yung message niya. Tapos nung nandun ako nakapikit nagpipray, tapos i-reveal nga ni Lord yung message niya. Kasi hindi po talaga, kasi yung pakikipag-isa kay Kristo, kung hindi ko naman talaga ma-apply sa buhay ko, mahirap siyang i-deliver sa ibang tao. Parang kaya ko lang siyang sabihin, pero hindi ko siyang kayang gawin. Ganon, hindi po ba? Kaya sabi nga ni Lord, ni-reveal niya sa akin nung sabi ni Pastor na mag-pray kayo, kausapin niya si Lord ng 2 minuto. Tapos yun po, alam niyo po kung anong pinapasabi ni Lord. Sabihin ko daw po sa inyo. Alam niyo po, nung sinusulat ko to, nung nagme-meditate ako, tumulo yung luha ko. Kasi alam niyo po kung anong pinapasabi ni Lord sa inyo ngayong gabi. Salamat daw po sa inyo. Kasi nakipagrelasyon kayo sa Kanya. At alam niyo pa po kung anong pinapasabi niya, mahal na mahal daw po niya kayo. Yun po yung ni-reveal sa akin ni Lord. Amen. Salamat. Thank you. God bless you po. Amen. Ano yung papagat kasi? Goodbye yesterday. So nadamay pa si Joseph the Dreamer. Pero alam niyo, marami dito, they're just dreaming. Joseph the Dreaming. Nananaginip lang. Alam niyo, napakaganda kasi, goodbye yesterday. It means that merong pagtalikod. Sabi mo nga pagtalikod. Yan. Di ba sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mga nagkapag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nila. Sabi niya, wala na yung dati, siya bago na. At ito magaganap lamang kapag talagang tilalikuran talaga natin at napakahirap kayang talikuran yung dati natin. Tama po ba? In fact, nandun din yung mga memories. Tama na, somehow, nagbigay naman sa atin ng saya. Tama? But then again, kailangan pa rin natin talikuran yan. Mga kaibigan mo, mga vices mo, di ba? So, napakahirap po noon. Pero sabi ng Panginoon, Isaiah 43:18, anong sabi niya? Forget the former things, do not dwell on the past. Ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Tama ba yun? Because unless we will have this
so-called repentance. Sabi mo nga repentance. Yung repent, ibig sabihin nun, or yung repentance, sa Greek word, it is metanoia. Ibig sabihin ng metanoia, ang metanoia ay dalawang salita, meta and then noia. Ibig sabihin ng meta, change. Yung noia, thinking or thought or mind. So meron ka dapat change of thought, change of mind. Until tayo magkakaroon ng ganung uri ng kaisipan, no, na tayo magkakaroon ng pagbabago ng kaisipan. Kaya nang sabi ng Panginoon, Romans chapter 12, verse 2, tingnan natin, ang sabi niya sa Romans chapter 12, verse 2, alam niyo kaya ako sinasabi sa inyo ito, so that magkakaroon tayo ng mas malawak na kaunawaan o kaalaman kapag talagang binago na ba talaga ako ni Lord? Tama? New creation na ba talaga ako? Okay? Nakalin mo ba? New creation na ba talaga ako? Sabi niya, Romans chapter 12, verse 2, at alam natin to, huwag ninyong, sabi niya, tularan ang sanlibutan ito. Okay? Kundi, magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Metanoia. Sabi mo nga metanoia. Yung kailangan change of mind. Nakuha mo ba? Unless we will have this metanoia, this change of thought, change of mind, hindi natin mararamdaman yung pagiging bagong nilalang. Bagaman binago ka na ng Diyos. Okay po ba? Tingnan niyo yung ibang tao. Bagaman ikaw yung nakipagrelasyon na kay Lord, you are attending worship services, no, nagbabasa ka na ng Bible, nagpe-pray ka na, hindi ka na nagmumura, bago ka na, but because hindi pa sila nagbago ng thought nila sa'yo. Okay na? Kaya nga for them, ay dati ka pa rin. Ikaw pa rin yun. Bagaman ang pagbabago na ginagawa ng Panginoon, ikaw pa rin eh. Pero yung ikaw mismo, yung thought mo, alam mo sa sarili mo na hindi na ikaw yun. Nakuha niyo po ba yung, tatandaan niyo ba yung nagkaroon ng kasalan sa Kana? Na kung saan Jesus changed water into wine? Tama kung titignan natin yun, yung analogy doon, tingnan natin. Yung water, ginawa niyang wine, at kung makikita natin yung wine that time, hindi naman niya pinalitan yung kulay eh. Same color, but the taste. Yung naging approach niya sa tao. Naman niyo po ba? Yung naging impact niya sa tao. Sometimes God will not change kung sino ka ngayon. Ang papalitan lang naman sa iyo yung kaisipan mo, yung mind mo eh. Yung soul mo. Yung pagnanais ng soul mo. And those people who were changed, yung nagkaroon ng change of mind, napalitan yung kanilang pag-iisip, no? Makikita natin sila ngayon that they are now living according to the Spirit of God. Kaya napakadali sa atin ngayon na iwanan at talikuran yung dati. Nakuha po ba? Kaya kung hindi natin kaya talikuran yung dati, still we are doing it again. Until now, ginagawa mo pa rin yan, nag-a-attend ka lang ng church, pero walang pagbabago. Hindi na a-apply sa'yo yung 2 Corinthians 5:17. You're just reading it, you memorize it, memorizing it, pero hindi ikaw yun. Nakuha po ba natin? Kaya ang hirap no? Ang hirap nun. Kasi talagang kailangan magkaroon ng pagbabago ng isip. Kaya tingnan natin, Philippians 4, anong sabi ng Panginoon dito? Philippians 4:7, tingnan niyo po, ang sabi niya is that, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Again, ano yung binabantayan niya? Yung kapayapaan ng Diyos, that is our hearts and that is our mind, our thoughts. Yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Kaya nga masasabi ng isang tao na, goodbye yesterday. Ayaw na kita. Kasi I already changed my mind. Dapat kapag naharap na sa isang temptation, I already changed my mind. Tama ba yan? Hello? So, napakatindi po nun. Nung malaman ko yung ibig sabihin nun ng repentance, kasi talagang konektado yun. Nagkakaroon lang naman ng new creation kapag nagkakaroon ng repentance, yung genuine repentance. Kapag hanggang ngayon, meron ka pa rin tinatago sa sarili mo. For example, you repented, humingi ka ng kapatawaran.
Pero yung ibang bagay lang yung hinihingi mo ng kapatawaran, not all. Okay? Hindi ka pa masasabing new creation. Well, in fact, may sinasabi sa Bible, let us put on and put off and put on the new self. Sabi niya, put off the old self, alisin mo yung old self, put off, and then put on the new self. Yun ang sinasabi ng Bible. No, kailangan ibihis natin kung ano yung bago, kung ano tayo ngayon, yung bagong nilalang. Kailangan nakikita na ngayon sa iyo si Kristo. Anong sinasabi ng Romans chapter 13? Tingnan natin. Ang sinasabi ng Romans 13:14. Tingnan po. Sabi niya, kundi isuot ninyo ang Panginoon Jesus. Hindi ka na makikilala ng iba noon. Kasi nakasuot mo na si Kristo. Okay? At huwag ninyong paglaanan ang laman. Kapag suot mo si Kristo, kaya-kaya mo na ngayon paglabanan yung laman, yung dati mong buhay. Yung yesterday, yung last year. Nakuha niyo po ba? Napakatindi na, no? Maganda yung pinapaalala sa atin ng Panginoon kasi tingnan niyo po. Sa Hebrews chapter 10, verses 15 hanggang 17, itong sabi niya. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin. Sapagkat pagkatapos niyang sabihin, verse 16, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila, may covenant. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Makikita natin. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Again, God is focusing on our hearts and on our mind, our thoughts. Ito kasi yung talagang binabago ni Lord. Hindi naman yung anyo mo. Because kapag nabago yung ating kaisipan at ang ating puso, yung ating paglabas, it follows. Tama ba? Kasi na-born again ka na, hindi na ako magsusot ng malaswa. Nakuha niyo po ba yan? Tama? Kaya nga, alam niya, somehow, ako'y kumakampi kay Alvin Aragon eh. Somehow. Kaso mali lang yung approach. Mali lang yung pamamaraan. Tama? Kasi kung titignan mo talaga, sabi niya, pinag-resign si Izzy ni Lord. Pero in fact, totoo naman yan, sabi ni Lord, come follow me and I will make you fishers of men. Ibig sabihin, umalis ka dyan, iwanan mo yan. Sumunod ka sa akin. Yung trabaho mo yan, yung buhay mo na yan, iwanan mo na yan. Sumunod ka sa akin. That's true. Tama ba? Very timely yung message na ito ngayon. Ngayon punta tayo sa 17 na sabi ng Panginoon. Sinabi rin niya, ano sabi niya? At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Tayo po kasi, nung niligtas tayo ng Panginoon, nung siya'y mamatay, nakita niya yung dati nating katauhan, marumi, makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, I will remember their sins no more. Hindi na niya makikita at hindi na niya aalalahanin yun. Nakukuha niyo ba? Hindi niyo ba napapansin? Ibinabalik tayo sa Satanas sa kung sino tayo dati. Tama? Ito yung tinitira niya eh. Ito yun. Kaya kung makita mo, parang feeling mo, ako parang di pa rin ako nagbago. Parang naniniwala ka na hindi ka pa rin binago. That's why kailangan magkaroon ng change of mind. It's only in the mind. Amen po ba? Kaya lagi sasabihin kukonvince mo yung sarili mo, hindi, binago na ako. Hindi na ako yan. Binago na ako. Pagkaman naruroon pa rin, no, kumakatok pa rin, kumakalabi pa rin sa atin yung dati nating buhay, hindi natin maiiwasan yan. Ay, yung kasi gawa ni Satan eh. Yung ibalik tayo sa dati nating gawa, sa dati nating buhay. Hindi nyo ba nakita marami sa atin, no? Na sa mga ibang kapatid natin, nagdudun sila sa probinsya, for example, Christian sila doon, hinanap nila yung buhay, and then somehow for how many months, years, hindi sila nakapag-attend. Pero because there is a renewing of mind, naroon na still, no? Kinakausap sila ng Diyos, balik ka, hanap ka ng church. Di ba, have you experienced that?
Kahit gaano ka man katagal na wala sa Panginoon. But because you already experienced a changed life, at ito'y nagiging kultura na natin bilang Kristiyano. Amen po ba? Noong tayo ay naging born again Christian, when we receive Christ in our life genuinely, hinanap na natin yun yung buhay na yun. And ayaw na natin mabalik sa dati nating buhay. No po? Hindi ibig sabihin you can quote verses. Hindi ibig sabihin memorize mo yung buong commandments. So sabi ng Matthew chapter 19, na meron isang lalaki doon, na mayaman, yung rich young man, but then again, he is foolish. No? He wants to inherit the kingdom of God. Akala niya, dahil marami siyang alam sa word of God, akala niya isang bagong nilalang na siya. Hindi po yun. Ang pagkakaroon isang bagong nilalang is not about having many verses or knowledge about the word of God. No? Pero yung isinasapamuhay natin ito, tinataligdan yung dati, yung kahapon. Huwag na natin babalikan. Hindi ka naman aso eh. Tama ba? Tao ka na niligtas ng Panginoon na nagkaroon ng bagong buhay. Ang aso po kasi, binabalikan niya yung kanyang suka. Tayo hindi ganon. Amen? So, again, sasabihin natin yun, goodbye yesterday. Tinalimutan ko na yan, bagaman naroon pa rin, sinisiksik-nisitan sa ating kaisipan. No? Let us try to have a renewed mind. Tulungan natin yung ating kaisipan. No? Na huwag na tayong mamuhay muli dun sa nakalipas. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung bababa tayo sa 43 ng Isaiah verse 19, punta natin, no? Yung 18 kasi sabi kanina sa Isaiah 43, 18, ang sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Ito naman ngayon sa 43, 19, kasi may pangako ang ating Panginoon doon. No? Ang mga tao kasi ayaw nilang iwanan yung nakalipas hanggat wala silang nakikita na sa hinaharap. Tama po ba? Tama? Sabi niya sa 19, narito, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Nakuha niyo po ba? Kaya sabi ng 18, balik tayo sa 18, anong sabi niya muna? Tignan natin. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Okay? O isaalang-alang man ang mga bagay ng una. Pag may mga kaibigan kang tinalikuran, sabi gano'n, yung buhay na maranya dati, sagana sa pera, or what? Pero sabi ng Panginoon, verse 19, narito ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon, iyon ay lalabas. Hindi ba ninyo malalaman iyon? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa disyerto. Hindi naman tayo iiwanan ng Panginoon. Ang sabi niya, kapag tinalikuran natin yung mga bagay, mga nakalipas natin, gaano man karami yung kaibigan mo before, papalitan niya mga mas tunay na kaibigan niya na magdadirect sa iyo into righteousness. Hindi ka niya dadalhin dun sa mga maling gawa. They are not friends. They are not really your brethren. They are not really concerned to you. Hindi talaga sila concerned sa iyo. Concerned lang sila sa makukuha nila sa iyo. They always take advantage on your feelings, on your situations. May problema ka, sasabihin tayo. They're just taking advantage for their own benefit. Kasi sinabi rin sa Corinthians 10:23, everything is beneficial but not everything is everything is permissible but not everything is beneficial. Ang sabi niya gano'n. So napakatindi. Pwede naman eh. Ang tanong, nakakatulong ba ito sa iyo? Sa mga bagay, hindi na nakakatulong. Bagaman maganda yan, kalimutan mo na yan. Amen? Kung hindi naman makakatulong sa paglago mo bilang mga Kristiyano, it's okay. It's okay na lalakad kang ikaw na lang mag-isa, or sabi nga kanila, magiging kaunti yung kaibigan mo, it's okay. Amen? Because everything, friend, it has an end. Boyfriend, may end. Girlfriend, may end. Tama? Lahat yun, may katapusan lahat yun. Pero si Lord, walang katapusan niya. Yan ba yan? So, tayo pong lahat ay tumayo.